Hey guys, what's up? My name is Sean Win and today tara pag-usapan natin itong bagong video ni Miss Anne. No, doon sa mga hindi pa po nakaka-subscribe sa kanya, please do the honors yan, subscribe all para masuportahan natin yung mga ganitong klaseng content creators. They deserve, no? They deserve our support. Bakit? Very sensible po ang kanilang mga sinasabi. Yan. Actually, lahat ng mga nag-subscribe dito, karamihan mga kabatas, galing kay Kayo, galing kay TMR. Ayan. Ayan sila. There are some dito na talagang familiar faces, familiar names. Yan, tingnan mo. Si Boss Reg. Hello po. Si Mang Rene sa Kalam talaga nagpapunta sa akin dito. Kudos. Keep it up. Yan. Si Ses. Galing po kay Mang Rene. Good day po. Yan, si Fiscal AJ. Good day po. Ako po ako po yun na sinugo ni Mang Rene sa Kalam. Yan. Guys, please do. Yan. Nakita ko nga rin siya kay si Bien Tumbling. Nice. Ito. Mga familiar names and faces, guys. Yan. Anyway, balikan natin tong pinaka-video ni Miss Anne. So basically here, nag-react po siya sa video na kumakalat ni umano ni Vince World. Kung tatanungin natin, ano ba ang naging purpose ni Vince World sa pag-create niya ng video na to? Is it awareness na ito yung pwede nating isipin. Number one, pwedeng ginawa niya yung video niyan to tell the people na pag binatikos niyo si Raffy Tulfo, pwede kayong kasuhan ni Raffy Tulfo ng cyber libel. Or number two, para i-emphasize niya na gaya ni Atty. Libayan, no, na kritiko ni Idol, kakasuhan na. No? Bakit kilalang kritiko si Atty. Libayan? Dahil umabot na siya sa level ni Katunying na na-invite ka. Kung makikita niyo naman, no, yung mga ini-invite ni Katunying, hindi mga small time na tao, mga big time na tao yan. No? Known na kritiko si Atty. Libayan ni ni Raffy Tulfo. Again, it's all about issues bilang siya isang public figure starting doon pa lang sa sa RTIA. And now, nasa Senate na siya. Okay? And yung video na yung channel naman ni Atty. Libayan, it's not all about Raffy Tulfo. It's just that marami lang kapalpakan si Raffy Tulfo sa Senado, lalo na sa Senado, na napapansin hindi lang ni Atty. Libayan, but even those people na gaya ko. Okay? So, dito, nagsalita na si Miss Anne tungkol doon. And I want you to listen every part of what she said kasi very much on point siya rito. Diba? Tara, panoorin natin si Miss Anne. Okay, so kung nanonood kayo ng channel ni Atty. Libayan, makikita nyo naman na siya yung nakalagay doon. Paano masabi? Siya yung naka-blurred doon, diba? Tapos yung alright niya. Kasi nanonood din ako kay Atty. Libayan paminsan-minsan. Yung mga iba't ibang attorney na nagvo-vlog, nanonood ako niyan. Si Atty. Libayan nga lang yung pinakauna na nakita ko na nag-express ng talagang kanyang opinion. Miss Anne, I highly suggest na panoorin mo rin si Miss Claire. Si Atty. Claire Castro. Ayun na, Miss Claire ko. Attorney, I'm sorry. Yan, si Atty. Claire Castro. Panoorin mo siya. Isa siyang kayubi. Against Sir Raffy. So, kwento ko lang muna. Alam niyo ba dati na nanonood ako ng Raffy Tulfo in action? Tapos to the point na talagang paulit-ulit yung mga paborito kong palabas. And siguro back in 2016 pa yun na umiyak pa ako kasi may mga segment si Raffy Tulfo na very touching, emotional.
talagang mapapaiyak ka, magaling yung pagkaka-edit nila sa mga videos. Talaga nakaka-build up ng emotions yung niya, yung mga videos niya na iba doon. Dumating ako sa point na pinagdadasal ko pa si Sir Rafi, tas sabi ko, sana wag siyang mawala, umaba pa yung buhay niya, magkaroon pa ng isang Rafi Tulfo. Mga 2016 yun. Kasi sobrang nararamdaman ko na legit yung pagtulong niya eh. So sabi kong ganun, pag nawala si Sir Rafi, sino pa kaya yung papalit sa kanya? Nakakatuwa pa naman siya, parang madaling lapitan. So, ayun, parang pinagdadasal ko siya na sana humaba yung buhay niya. And umiyak pa talaga ako kasi para dumating ako sa point na sana nandiyan siya para malapitan ng tao. Pero, habang tumatagal, napapansin ko, parang nag-iiba na yata si Sir Rafi. Para sa akin parang nag-iiba na siya ng ugali. Parang simula nang pumasok siya or nag-express siya ng intention na pumasok sa politics, nag-iba na yung lahat. Tapos alam naman natin na ang mga Tulfo brothers parang known for yung nagagalit sa mga officials para kumilos. Talagang stricto sila. Basta talagang isa sa mga may command kapag nag-utos sila sa mga tinatawagan nila para kumilos, para aksyonan yung mga kliyente nila na pumupunta sa mga opisina nila. Pero ngayon habang tumatagal, parang napapansin ko parang yumayabang si Sir Rafi. Ano ba ang reaction ko dito sa ginawa niyang pagsampa ng kaso sa mga small-time vloggers na sinasabi niya? Sabi pa nga niya, di ba, mag-public apology yung iba. Pero yung poon nila or si Atty. Libayan, hindi niya talaga palalampasin. Kung takot kang ma-criticize ng tao, mamak ng tao, mainsulto ng mga tao, then wag kang magpolitiko or stay out of the public. Wag kang maging isang public figure kung gaano mo ina-embrace yung mga appreciation sa'yo ng mga followers mo, yung mga sumusuporta sa'yo. Dapat ganun mo rin tinatanggap yung counterpart ng mga nag-a-appreciate sa'yo. Sila yung hindi mga nakaka-appreciate sa'yo, sila yung mga nagkikriticize sa bawat kilos mo. Hindi lang puro positibo yung i-accept mo. Dapat marunong ka rin tumanggap ng mga batiko sa'yo. Tsaka may oras ka pa para sa mga taong bumabati ko sa'yo. Pero ang ginawa mo, imbis na tignan mo yung sarili mo or bigyan mo ng aksyon yung sinasabi nila, ang ginawa mo, gumawa ka ng aksyon laban sa kanila. So, meaning, hindi mo talaga ina-accept na meron ka ring pagkakamali. Paano masabi? Kaya ka sinasabihan ng ganyan. Kasi napapansin nga na parang wala ka pang alam gaano sa Senado, sa iyong posisyon na kinuha. Tapos ngayon, magbibigay ka pa ng oras na yan, mag-file ng cyber libel. Doon ka nagtuon ng pansin, imbis na bigyan mo ng oras na pag-aralan ko ano yung trabahong kinuha mo. Kaya ka laging nasisita, kaya ka laging nababati ko sa mga ganyan. Kasi kung ano-ano yung inaatupag mo and more on para sa'yo, more on para sa ikakabuti mo, ikakaganda ng image mo. Parang focus na focus ka sa'yo. So, iniisip talaga ng tao, ano bang meron? Masyado mong inaalagaan yung pangalan mo ngayon, ang sarili mo ngayon, nagpapabida ka ngayon. Totoo nga ba na talagang tatakbo ka sa susunod na election, kaya ka nagpapabango ng ganyan at ayaw mong mabahidan ng pangit yung pangalan mo? Nakatanungan nyo, no comment na po ako dyan. Kaya ultimo yung mga small vloggers na yan, papatulan mo na din. Kaso ang pagtanggal sa freedom of speech, pagtanggal na rin sa democratic rights ng tao. Oo, sinasabi dun sa vlog na democratic kong bansa to, we are free to express our own opinions, pero dapat hindi nakakasakit kay Sir Rafi, hindi nakakasira kay Sir Rafi, and bakit puro pangit yung nakikita sa kanya? Tingnan din naman yung maganda. Nakikita naman talaga yung mga magaganda niya. Kaya nga ang dami niyang followers kasi na-appreciate yung ginagawa niya. Pero ngayon, bakit dumadami yung bumabati ko sa kanya? Kasi nakikita na parang hindi na sincere yung ginagawa niya. Parang ginagamit na lang niya yung mga tao. Hindi naman dinidiscredit ng mga tao. Okay guys, tanungin ko kayo, is this the first time na narinig niyo yung sinabi ni Miss Anne, itong part na to? Maraming tao na po ang nagbigay ng komento na ganyan. Whether na sa comment section, mga ibang vloggers, marami na pong nakakapansin sa ganyan. Maraming tao na rin po ang nagsasabi niyan. So dahil ba dyan, yan yung nakikita nila, yan yung opinion nila, dapat bang kasuhan ni Rafi Tulfo ang mga taong nagbibigay ng negative opinion about sa kanya? Diba? Balik tayo kay Miss Anne. Yung mga actions niya yung mga pagtulong niya sa iba. Sobrang appreciated nga siya. Kaso, meron din siyang mga pinagsasasabi na magkakaiba at
hindi nagtutugma. Meron siya mga sinasabi na pabago-bago at dahil public figure siya, napapansin yun. Ang tanong, masama ba siyang punahin sa mga ganong klaseng bagay? Actually, ang pagkakaroon ng iba't ibang opinion ng mga tao or ang criticisms ng mga tao, mas nakakatulong yan sa atin para maging eye-opener kung sakali. Hindi naman kasi yun paninira kung may basihan yung sinasabi. And kahit ako, nakita ko naman yung pagkakaiba-iba ng sinasabi ni Sir Rafi at times napapanood ko. Ang ginagawa lang ng ibang vlogger, talagang pinagdidikit lang talaga na eto sinabi mo, tapos eto sinabi mo, tapos magkaiba. So, talagang mas naiintindihan ng tao na, ay oo nga, medyo sablay yung pinagsasabi ni Sir Rafi doon. Pinapaliwanag lang ng ibang vloggers yun, pero hindi nila siniraan kasi gamit naman yung mga videos ni Sir Rafi, kitang-kita natin, magkakaiba minsan yung mga sinasabi niya. So, yung criticisms ng mga tao sa kanya, makakatulong yun in general, hindi lang sa Senado, sa bansa natin, para ma-justify kung qualified nga ba yung na-elect natin, karapat dapat ba sila iboto uli o hindi. Kapag private citizen ka, tas ginanyan ka, nilabas yung mga video mo, ayun, pwede pa maging grounds para sa kaso. Pero yan, na public figure ka, ika nga nila, huwag kang balat sibuyas kasi prone ka talaga sa batikos ng mga tao, hindi mo yun maiiwasan, lalo na kapag madalas ka sa TV, madalas ka sa balita, o dyan pa sa hearing, talagang ikaw, puro ikaw ang makikita ng tao at hindi maiiwasan na merong mga masabi sa'yo. Pwede na! Kung ganyan kababaw yung pag-iisip ng mga ibang politicians, paano pa kaya yung ginawa nila kay President Duterte, kay President Marcos, o kaya kay VP Leni dati? Di ba grabe kung ano-ano pinagsasabi sa kanila? Si President Duterte pinagmumura ng mga tao. Alam niyo guys, sa totoo lang, no? Yung mga, I've been very active yung campaign eh. Kung makikita nyo lang, mapapanood nyo lang. Diba? Yung ginawa, okay, PBBM muna tayo. Kay PBBM. Tinapunan ng flyer, binatuan ng, I think, bottled water o tubig mismo. Tapos, pinilipit yung kamay, pinagmumura. Alam mo yun, physically, mentally, emotionally. Tinodo yung pambubugbog sa kanya. Sa tingin nyo, masusurvive yan ni Raffy Tulfo kung ganyan pangalang? Sa kami nag-criticize kay Raffy Tulfo, this is very subtle. Kumpara sa mga kritisismo na tinatanggap ni PBBM. O punta tayo kay Mama Leni. Kay Mama Leni, alam nyo ba kung gaano rin karabi ng ibang loyalista? Grabe rin. Super grabe. Imagine mo, umaatake kay Mama Leni, mga loyalista at mga DDS. Dalawang supporter. Dalawang magkaibang supporter umaatake kay Mama Leni. As in, worst comes to worst. Yun yung walang ginawa si Leni doon. Andiyan pa yung binatiko siya sa pagiging kabet ng isang kongresista. Nandiyan din yung binatiko siya sa pagiging lutang at kung ano-ano pa. Si PRRD grabe din. Ang ginawa pa nga ni PRRD, kung maaalala nyo, nilabas niya yung mga, yung mga rallyista. Tinanong niya, gusto niya nang makausap. Sa tingin nyo, yung ni Raffy Tulfo, yung nararanasan ngayon ni Raffy Tulfo, kasintindi, hindi. No. Wala pa yan. Gusto nyo bang subukan? Kung gaano karabid ang ibang supporter ng ibang politiko? Kami nga, we're not talking dahil kami ay supporter ng isang politiko na kinakalaban ni Raffy Tulfo. Kami ang ginagawa namin, nakikita namin yung mali at pinapatama namin. Dahil bilang siya, maraming supporter, maraming follower, ang tingin ng mga tao, tama yun. Bigyan ko kayo ng isang example. Ito na lang si si Super DM Oh. Ang dami niyang paniniwala kay Raffy Tulfo. Pero nung nandoon na siya sa punto na siya na yung lumalapit kay Raffy Tulfo, ano nangyari? In one snap. Imagine mo, itong video na to, isa sa pinakamarami niyang naging views. Kahapon, 54K. Ngayon, 60K.
No? Prior to that, ilan lang yung ilan lang yung mga nagiging views niya. Imagine 4.5 videos, 4.5 K views out of 239K subs. 'Di ba? Oh. Kakaririn niya na ang pagiging anti-Tulfo. Sinabihan ba namin tong taong to na magpaka-anti-Tulfo? Hindi. Siya yan. That is his doing. Oh, ano yung effect niyan? Ano yung naging effect ni Vince World? Eto. Nakaproduce siya ng isang na na-discover ni, I think si Teacher Mark. Si Teacher Mark ang unang rito nag-react, nagbigay ng reaction. Gaano karaming tao ba ang gusto nyong maging vlogger para lang i-voice out nila yung kanilang frustration or disappointment or galit or criticism kay Raffy Tulfo? Gaano karami? Diba? Anyway guys, again, ulitin ko, kindly subscribe kay Miss Ann. Napakaganda ng mga kanyang videos. Hindi ko kayo ini-invite dahil in-all out niya rito or inatake niya si Raffy Tulfo, but because magaganda po ang kanyang mga videos. Sensible ang kanyang mga reaction dito. And marami po kayo matututunan. Alam niyo guys, when I started watching Raffy Tulfo in action, ang pinaka ko is not because I want to hear the stories of other people, but because I want to learn yung mga process. Like, nung time na yun, we're talking about 2017. Gusto kong malaman yung process para mag-file ng mga kaso, paano yung ganito, paano yung ganyan. Unfortunately, even Raffy Tulfo himself, inamin niya. He cut the process. Gusto niya speedy, speedy trial, kumbaga. Mabilis na action. Which is maraming na-violate na action doon. Speedy action nga ba ang nangyayari ng panahon na yon? Hindi rin. Kasi dumadaan pa rin siya sa tamang proseso sa dapat na kailangang mangyari. Sinasabi niya kinakat niya yung process. I think so. Pero in reality, hindi naman talaga ganun yung nangyayari. Sinight na yan ni Attorney Claire. Nung kinento niya, nung sinight niya yung point na, lumalapit kayo kay Raffy Tulfo. Pero si Raffy Tulfo, ni-utilize din ng mga gobyerno. In such a way na, pag lumapit kayo sa kanya, padadaanin pa rin naman niya kayo sa proseso Kahit tumawag siya doon sa tao, ganun pa rin naman, dadaan ka pa rin sa proseso. Kung makikita nyo lang din guys yung mga comment ng ibang mga tao na lumapit kay Raffy Tulfo sa iba't ibang group. Yung free legal advice, marami akong nakita doon na lumapit kay Raffy Tulfo. Ending, nagpupunta sa mga ganyan. Is this the first time na nakita natin to? Remember yung isa rin na lumapit kay Raffy Tulfo? Nakita natin sa video ni Direk Freddy Valera, si Jesse Boy. Nung una, very hopeful siya. Dahil yun yung projection Tutulungan ka ni Idol. Hindi lahat ng tao natutulungan ni Idol. Diba? Yun yung totoo. Hindi lahat ng tao natutulungan ni Idol. Lalayo pa ba tayo? Ayan na si Super DM. Ano bang nirarant niya na hindi daw siya nakatanggap ng tulong? Baho ni Raffy Tulfo nilabas na. Ganito siya pag walang camera. Ano mas malala? Yung sinasabi namin o sinasabi ng mga taong gaya nito? Diba? Ito on account to Ito on experience nila Ito pa si Super DM, makakatikim ba to ng cyber libel? Kung dyan sa sinabi niya, remember, si Dave Villanueva back then. Diba? Pakita natin. Marami nagsasabi na nag-sorry daw si Dave Villanueva. Hindi naman yun yung sinabi ni Dave Villanueva dito
Ito guys, si Dave Villanueva. Siya ang nagsabi na yung kaso daw niya na-dismiss. Po, magsasalita na po ako. Dave Villanueva may pahayag sa kinakaharap niyang kaso laban sa programa ni Idol Rapi Tulfo. Chismosa, ganito kasi yan. Dismiss na yan, matagal na as in. Hindi lang talaga nila matanggap na na-dismiss yung case, kaya nag-motion for reconsideration sila, stating na dapat daw pag-usapan. Anong tawag doon? Another content. Tapos sasabihin nyo, ako yung nagko-content sa inyo. I shut down my YouTube channel. Baka gusto nyo nga. I think it's about time. I think hindi naman naging David yung pangalan ko for no reason. Kaya naman ngayon, kung mapapansin nyo, kampante lang si Dave Villanueva. Ito nga ang pahayag niya dati kung paano na-dismiss ang kasong kinakaharap niya. So guys, ito na, sasabihin ko na. Paulit-ulit na lang na tanong sa akin to, bakit ako kinasuhan? First of all, sinabi ko sa sarili ko na magsasalita lang ako once na okay last December. Ngayon ko lang na siya last December. Ngayon ko lang nalaman na siya last December. Nasuhan ako ng cyber libel and na-dismiss na siya last December. Ngayon So, saan parte dyan na sinasabi na nag-sorry siya kay Idol? Siya mismo nagsabi, na-dismiss daw yung kaso niya ng cyber libel. Ngayon ko lang nalaman. Pinaubaya ko lahat sa attorney ko. I spent around 200,000 for my attorney. Sa simpleng case na cyber libel. Ang sabi doon sa papers, na-dismiss daw yung kaso kasi I have a previous interaction with the said program. And I was only answering the questions ng aking mga viewer, which doesn't mean that my intention is to defame anyone. And pinagbibintangan nila ako na ginagamit ko daw yung program nila para sumikat. So ang ginawa ko, I stopped my YouTube, I stopped my Twitter. Di ko kailangan ng chismis para kumita. Ngayon lang talaga ako nagsalita guys kasi ayoko ng trial by publicity and as much as possible. Anyway, ayun. So, mas malinaw pa sa sikat ng araw based sa sinabi dito ni Dave Villanueva na ang kanyang kaso ay dinismiss. Hindi dahil nag-sorry siya kay Rafi Tulfo. Okay? So, as simple as that. Diba? Anyway, ayun na nga. So, parami ang lumalabas, nagsasalita at nagpapakita ng kanilang, frustration or disappointment sa pagiging Rafi Tulfo ngayon. You be the judge. You be the judge. Gaya nga ng lagi kong sinasabi, guys, hindi namin kailangan siraan si Rafi Tulfo dahil siya na mismo gumagawa ng paraan para siya ay makitaan ng hindi maganda. Diba? Anyway guys, again, maraming salamat. Please don't forget to subscribe, like, and comment. I-share nyo na rin, of course, yung inyong mga thoughts regarding this. Doon sa mga hindi pa po nakaka-subscribe kay Miss Ann, please do so. No? Bagong-bago pa lang siya. Ito yung mga klase ng tao na dapat nating sinusuportahan. Okay. Yan. 333 na agad from 316. Yan. Magaganda po ang kanyang mga naging comment. Bigyan po natin ng spotlight si Miss Ann. Okay. Anyway guys, again, maraming salamat. See you in the next video. Bye guys.